O Panginoon, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Alam po natin na ang panahon ngayon ay maulan. So, haranahin po muna natin ang ating Panginoon ngayong umaga na to. At damdamin o lasabin natin yung kanyang banal na espiritu ngayong umaga na to. Sabi nga po sa awit, siyasatin mo ang aming puso. Kumbaga, sinisiyasat tayo ng Panginoon ngayong umaga na ito. Siya yung una nating makikita sa pagdilat ng ating mga mata. Kaya sa umaga na to, tayo pong lahat ay umawit, manalangin, damdamin ang awit, damdamin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Kami lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa siyasatin mo ang aming puso, Panginoon, sa umaga nito. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Kami lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Kami lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Kami lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Kami lumalapit minsan, church, awitan natin na ating Panginoon. Kami lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Kami lumalapit,
Panginoon, siyasatin mo ang aming puso sa umaga na ito. Ikaw ang makita, Panginoon. Sapat na at higit pa. Hallelujah! Salamat po sa ating Panginoon na tayo ay buhay, tayo ay laging masaya, tayong lagi ay maganda at pogi. Tayo po ba ay maganda at pogi? Nakita ko si Ate Gina, ang ganda-ganda niya ngayon. Hallelujah! So, sa umaga na ito, pwede po bang kamayan na muna natin ating mga katabi? At batiin po natin sila ng kamusta po kayo? Kamusta? Yes. Sabi nga po sa awit, sapat na at higit pa. So, hindi po tayo mag-i-stick sa sapat na. Kung hindi po, higit pang pagpapala sa umaga nito. Hallelujah! Tayo po lahat ay umawit, sapat na at higit pa. Sige po, pinakamalakas na palakpak ang maririnig na ating Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, ang pagsamo mo. Pagsamo mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa panawin. Pagkat ikaw ay mabuti. Sinong mabuti? Ang ating Panginoon. Ikaw ang aking pastor. Di ko kulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sapat na at higit pa. Wala nang mahilig pa, pagkat sapat na. Ikaw'y sapat na at higit pa. Minsan pa, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa pangamin, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, di di mapipigil sa pagkat ika'y mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor. Ikaw ang aking pastor. Pagkukulat, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sapat na at higit pa. Sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Woo! Po, palakpak po natin sa ating Panginoon. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking pastor. Sapat na at higit pa. biyaya. May sagana tumapak Sapat na at higit pa. wala pa sa lahat kong pang-asa. Wala na. Ika'y sapat na. Isa pa. Ikaw ang pastor, di makukunan. Higit pa. Wala na. Sapat na at higit pa. Higit pa sa lahat kong wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Wala nang mahihiling pa. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahihiling pa. Ika'y sapat na at higit pa. Woo! Hallelujah! Sige po, tayo pong lahat.
Pikit po ang ating mga mata sa umaga na ito. Damdamin natin yung kanyang presensya. Hallelujah. Panginoon, papasukin niyo, Panginoon, ang inyong banal na espiritu sa puso at isip namin, Panginoon. Sa buhay, Panginoon, ng bawat isa rito. Magkaroon ng kapayapaan ng bawat puso, Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat. Kapayapaang nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mawalang sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisa ang Panginoon. Nag-iisang Panginoon. Kaya naisin ang puso mo sa piling mo. Minsan pa kapayapaan. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mawalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya naisin ang puso ko sa wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Aming Ama, wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya naisin ang puso sa piling nyo, sa piling nyo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Yes, Lord. Aming Diyos ng dakila, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa piling nyo, nandito kami, Panginoon.
Sapat, Panginoon, na nakikita niyo kami upang kami ay magpuri at magpasalamat. At higit pa doon, Panginoon, ang puso ng bawat isa, ang nilalaman ng puso ay, Panginoon, ay iisang Diyos na buhay. Sa umaga, Panginoon, na to, dinatangin ko ang mga aawit, Panginoon, ang magbibigay ng mensahe sa umaga na ito. Salamat, Panginoon, na isinisiyasat niyo kami, Panginoon, sa araw-araw. Kayo ang nagbibigay lakas. Kayo ang nagbibigay buhay sa bawat isa. Ikaw ang makita, ikaw ang madama. Alam ko, Panginoon, na ang bawat isa ay nakakaramdam ng hindi maganda. Pero, Panginoon, alam ko sa piling niyo, Panginoon, nagkakaroon kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sabi nga sa awit, Panginoon, sa piling niyo, ang kapayapaan ng bawat isa ay magkakaroon. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Alam namin, Panginoon, na umuulan, pero itong ulan na ito, Panginoon, ay nagbibigay ng blessing, ng mga pagpapala, Panginoon, na mga hindi namin inaasahan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may aalis, pero, Panginoon, may dadating upang tumungo sa iyong kaharian. Kaya sa umaga na to, Panginoon, siyasatin mo ang aming puso, ang banal na Espiritu niyo ang maramdaman sa amin at maramdaman ang iglesia na ito, Panginoon. Hallelujah. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Para po sa ating sagutang pagbasa. O Diyos, iyong ipahayag na ako ay walang sala, pagkat ako ay matuwid at sa iyo umaasa. Ako'y iyong siyasatin, subukin mo ako, hatulan mo ang layunit, iniisip ang sarili. Pag-ibig mo walang maliw, ang kasama at akaakbay, at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Sa sino mang taong hunghang, di ko nais makisama, at sa pag-imbabaw, di ko hangad makiisa. Tunay akong nasusuklam sa masamang mga pangkat, makihalo sa kanila'y wala akong paghahangad. Malinis ang aking kamay, pagkat ako'y walang sala. Sa dambana mo, O Yahweh, doon ako sumasamba. Doon ako umaawit ng awiting pasalamat. Gawa mong kahanga-hanga ay doon ko binibigkas. Tayo pong lahat, minamahal ko, O Yahweh, yaong templo mong tahanan, pagkat doon sa templo mo, luningning mo'y nananahan. Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga maliliit na bata, sapagkat mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Aming inaayayahan ng mga bata na lumuhod upang sila ay i-bless ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa umagang ito, muli po kaming dumudulog sa iyong harapan, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos, sa mga batang narito ngayong umaga, lumuhod sa iyong harapan. Nawa, O Diyos, ang kanilang pagiging bata ay madama nila, Panginoon, na ikaw ang laging nag-iingat, nagpapala at gumagabay sa kanila. Sinimulan na nila ang kanilang pag-aaral, Panginoon. Alam namin na ang iyong kamay ay iyong ipapatong sa kanilang mga ulunan upang sa kanilang paglakad, sa kanilang pagtakbo, sa lahat ng kanilang gagawin, naroon ang iyong pag-iingat. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang ibang mga bata na may karamdaman. Pagpalain mo sila at pagalingin sa kanilang maging kalakasan nawa ang iyong pagpapala sa kanila. Dalangin din namin, O Diyos, ang kanilang mga magulang na sa kanila ay gumagabay, nagmamahal, nag-iingat. Tunay, O Diyos, ang mga batang ito ay siyang pag-asa ng aming iglesia. Kaya ngayon, Panginoon, dinadalangin namin sila sa iyo, may pagpupuri, muli at pagpapasalamat sa tanging pangalan mo, Ama. Amen.
po'y magpatuloy sa pananalangin. Aming dakilang Diyos, muli maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa isa pang pagkakataon upang maipabatid namin sa iyo ang aming pag-ibig, ang aming pagtitiwala, o aming dakilang Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok na aming hinaharap at sa kabila ng mga unos ng bagyo, hindi lang aming dakilang Diyos dulot ng kalikasan, kundi ang mga unos at mga bagyo na hinaharap namin bilang mananampalataya. Aming dakilang Diyos, kaya't patuloy namin nilalagak sa iyo ang aming tiwala sa pagkakataong ito. At dalangin namin na kumilos ka sa pagsama ito. Mahayag aming dakilang Diyos ang iyong kadakilaan at kami ay patuloy mong masumpungan na naglilingkod at nagtatapat sa iyo. Aming dakilang Diyos, dalangin namin ang Orion United Methodist Church at ang lahat ng mga anak mo na nandirito ngayon. Alam namin may iba't iba kaming karanasan, pinagdaraanan. Ngunit higit nakikita namin na sa aming paglalayag sa ibabaw ng isang dagat, sa gitna ng mga hangin at bagyo, mayroong isang Diyos na kasama at kamanlalakbay namin. Kaya dalangin namin na patuloy mo pong ipakita minsan pa ang iyong kadakilaan sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo, aming dakilang Diyos, ang bawat isa. Ang problema na aming kinakaharap financially, maging sa relasyon namin sa aming kapwa, sa relasyon namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming pamilya. Dalangin namin na patuloy po itong gabayan at pagpalain. Dalangin namin aming dakilang Diyos na maranasan ng iyong mga anak lagi ang katotohanan na ikaw ay Diyos na Emmanuel. Ganon din namin dinadalangin ang lahat ng mga kapatid naming may sakit, ang lahat ng may mga karamdaman. Minsan pa aming dakilang Diyos ay maranasan nila hindi man ang physical healing, kundi ang spiritual healing na nagmumula sa iyo, aming dakilang Diyos. Kaya dalangin namin ang patuloy na pagpapala, kalakasan, kagalingan para sa kanila. Dalangin namin ang mga kapatid na Nora Paraino, Soledad Hoco, Nita Kicho, Edita Reyes, Pasita Buena Seda, Belen Apolinario, Rudy Apolinario, Pablo Apolinario, Tony Navarro, Nestor Kausapin, Jose Bantogi, Henry Torrefranca, Ramon Reyes, Jan Candido at ang kapatid na Carlos Kabantog. Dalangin namin ang pagpapala sa iyong mga anak na ito. Dalangin namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo, o aming dakilang Diyos. At ganoon din, dalangin namin ang patuloy na probisyon sa kanilang mga pamilya para sa pagpapagaling, para sa kalakasan ng mga anak mo ito. Aming dakilang Diyos, sa amin din dinadalangin sa iyo ang mga kapatid namin na hindi namin kasama physically sa pagsambang ito. Dalangin namin ang kaisa namin sa aming virtual worship. Dalangin namin ang mga kapatid namin sa iba't ibang dako ng mundo. Dalangin namin ang pag-iingat sa kanila. Dalangin namin patuloy na pagpapala. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, mulit-muli ay makita nila na ang isang Diyos na dakila ang kanilang kasama at kamanlalakbayan. Dalangin namin, aming dakilang Diyos, na mula sa kanilang sitwasyon o pinagdaraanan ay makabangon sila sa tulong at pagpapala na nagmumula sa iyo. Aming dakilang Diyos, patuloy din namin dalangin ang mga ministeryo ng Orion United Methodist Church.
Dalangin namin ang aming membership, ang confirmation classes. Dalangin namin ang aming outreach mission sa Ormoc and Mabato. Dalangin namin ang pagpapala sa mga taong ginagamit mo sa pag-mission sa mga lugar na ito. At dalangin namin na maibahagi namin ang iyong mga salita sa kanila at sila rin ay makasumpong ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Dalangin namin ang aming prayer meeting, ang midweek service, ang choir ministries, ang praise and worship team, ang lay organizational activities, at maging ang aming paaralan ng Gethsemane Ecumenical School. Dalangin namin ng pagpapala mo sa mga ministeryong ito, aming dakilang Diyos. At sa kabila man ng mga problema, mga pagsubok na aming kinakaharap, patuloy naming mapagtagumpayan ang lahat ng ito sa tulong at pagpapala na nagmumula sa iyo. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa lahat ng ginamit mo na at gagamitin pa para sa pagdiriwang ng aming 120th founding anniversary. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng sponsors ng aming souvenir magazine. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila at ganoon din sa iba pang gagamitin mo upang maging pagpapala, hindi lang para sa souvenir magazine, kundi sa mga fundraising campaigns para sa mga proyekto ng aming iglesia. Dalangin namin ang scholarship fund ng aming iglesia. Dalangin namin ang pagbili ng mga pangangailangan sa pagsamba. Dalangin namin, Panginoon, ang pag-aayos ng aming ground, ng aming fence and gate. Dalangin namin ang pagpapala sa lahat ng ito at patuloy na gumamit ka ng mga tao upang matugunan ang lahat ng pangangailangan para dito, o aming dakilang Diyos. Ganon din, dalangin namin ang hosting ng 39th Annual Conference Session. Dalangin namin ang pagpapala, Panginoon, sa aming komperensya at patuloy na matanyag ka at makilala ka sa pamamagitan ng aming mga iglesia at mga paglilingkod. Muli, maraming salamat, aming dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ilang ay likha ng kalingan ng unawa, ang iyang
Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang mga ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo, sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Tayo po para sa ating tanging paghahandog. Aming Diyos, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong pagpapala. Maraming salamat sa mga biyaya na nararanasan namin. Kami man ay hindi karapat-dapat. At tanggapin mo po ang mga kaloob na ito. Pasasalamat at kapahayagan ng aming pag-ibig. At kami dumadalangin na ibabalik mo nawa ang pagpapala sa iyong mga anak upang mas maranasan namin sa iglesyang ito ang kasaganaan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ang pagbasa po sa banal na kasulatan mula po sa Bagong Tipan, ito po ay matatagpuan sa Roma, Kabanata 12, talatang 9 hanggang 21. Ang pag-ibig ay dapat walang pakunwari. Kaupuotan ninyo ang masama, manangan kayo sa mabuti. Maging magiliwin kayo sa isa't isa, tulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Igalang ninyo ang isa't isa nang higit pa sa inyong sarili. Huwag maging tamad, sa halip ay maging masipag. Maging maningas kayo sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Magalak sa pag-asa. Sa inyong paghihirap, maging matiisin. Sa inyong pananalangin, maging patuloy kayong matatag. Magbigay sa pangangailangan ng mga banal. Ipagpatuloy ang pagtanggap sa mga bisita. Pagpalain ninyo sila na umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo sila at huwag silang sumpain. Makigalak kayo sa kanila na nagagalak at makiiyak sa kanila na umiiyak. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Huwag kayong mag-isip ng may kapalaluan sa inyong mga sarili. Sa halip, makisalamuha kayo sa mga taong mapagpakumbaba. Huwag ninyong ipalagay ang inyong mga sarili na matatalino.
Huwag kayong gumanti ng masama sa masasama sa sino man. Magkaloob nga kayo ng mga mabubuting mga bagay sa harap ng mga tao. Kung maaari, yamang ito ay nasa sa inyo. Mamuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Sa halip, bigyan nyo sila ng puwang. Bigyan nyo ng puwang ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, ang paghiganti ay sa akin. Pagbabayarin ko sila sa kanilang ginawa. Ito ang sinabi ng Panginoon. Kaya nga, kapag nagutom ang inyong kaaway, pakainin mo siya. Kapag nauhaw siya, painumin mo siya, sapagkat kapag ginawa mo ito, bubuntunan mo ng nagbabagbagang uling ang kanyang ulo. Huwag magpatalo sa masama. Sa halip, talunin mo ng mabuti ang masama. Lord, my soul, Bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into light. Pakinggan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon ayon sa pagkakasulat ni Mateo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang sariling buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakamit niyon. Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang lahat, ang bawat tao, ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang Diyos o ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Tayong lahat ay pinagpala sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into light.
Pag-ibig sa mundo katulad ng sayo, buhay ay inialay mo dahil sa sala ng tao. Ako'y iyong hinirang, ako'y inibig mo, ako'y naging bago mula sa pagkakasala. Ako'y tinawag mo, pag-ibig sa mundo katulad ng sayo, buhay ay inialay mo dahil sa sala ng tao. Ang iyong hinirang, ako'y inibig mo, ako'y naging bago mula sa pagkakasala. Ako'y tinawag mo,
Po, palakpakan nga natin ang Panginoon sa awit, sa mensahe na dinala sa atin ng ating koro. Maaari po ba nating ideklara ang kabutihan, ang pag-ibig ng Diyos sa pagkakataong ito? Alam ko, marami sa atin may kinakaharap na pagsubok. Siguro, and some of us are crying deep inside. Di po ba? Pero naniniwala tayo at nagkakatipon tayo sa pagkakataong ito sapagkat merong isang Diyos na mabuti. Amen po ba nun? God is good and all the time, God is good. Tayo po'y sandaling manalangin. Aming dakilang Diyos, dakila ka at mabuti ka sa buhay ng bawat isa. Kami tinawag mo at dinako mo sa santuaryong ito upang muli ay maranasan namin ang katotohanan ito. Kaya samahan po kami sa aming pagpupuri, paglilingkod, at pagnanais na sumunod sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Nung nakaraang pong Lunes, naimbitahan ako sa isang birthday party. At yung birthday party na ito ay ginawa sa Kinder City. Pamangkin ko. Anyways, meron ako mga parang 7 maliliit na mga pamangkin na nagsama-sama. At napakasaya nung pagkakataong iyon sapagkat tuwang-tuwa sila sa lahat ng kanilang ginagawa and naglalaro lang sila bilang mga bata. And I believe na na-meet yung purpose, yung objective ng kanilang pagpunta doon. Nagpunta sila sa lugar na yun para magsaya. And of course, as a tito, masaya na rin ako para sa kanila. And after noon, nag-Jollibee sila. And of course, alam nyo, kapag mga bata, tuwang-tuwa din sa Jollibee. Hindi po ba? At doon, after or from there, umuwi sila na masasaya yung mga bata at na-meet yung objective ng party o nung event na yon upang magsaya. Tatanungin ko po kayo ngayon, bakit po tayo pumupunta sa simbahan? Upang magsaya po ba? Magsaya? Siguro kasama yon. For us to be gathered together, makita natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, masayang magpuri sa Diyos, ipagpasalamat yung lahat ng Kanyang ginawa sa ating mga buhay. Pero huwag nawa nating kalimutan ang isang mahalagang bahagi ng ating pagtungo dito sa iglesyang ito, ang isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mananampalataya, ang maglingkod, at kasama dito ang sakripisyo. Ang sabi po ng ilan, ang pananampalataya sa Diyos ay may 2 mukha, 2 faces. Una, ang mukha ng kasiyahan, dahil sa pag-asa na ating tinataglay mula sa Diyos, sa Kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan, at sa patuloy na pag-asa na binibigay niya sa atin. At siguro bonuses pa dito yung maraming blessings na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Blessed yung lahat ng mga nandirito. Ano po yung members ng Orion United Methodist Church? Amen, amen. Alam niyo po, sa district or annual conference, kapag nag-uusap kami sa ministries ng church, I could not help but praise God and thank God kasi alam ko na pinagpapala ng Diyos ang mga kaanib ng Orion United Methodist Church at maging yung ating mga ministeryo. At dahil dito, dapat nga na tayo ay patuloy na malugod sa Kanya. Kasama po dito yung pagkilos ng banal na Espiritu. Di po ba? Isa sa mga fruits ng Holy Spirit, yung joy sa ating mga buhay. Kahapon po meron kaming joint fellowship
sa kalalakihan, kababaihan. And sabi po ni Kuya Sam, talagang ramdam na ramdam namin yung saya, yung kaligayahan. Kasi meron dong Ligaya yung pangalan, from Limay, from Pilar UMC. At dahil meron ding Ganda or Ganda yung apelido from Limay, di ba? At nandun si Ate Joy Sison. So nararanasan namin yung kagalakan sa fellowship na yun. At talagang masaya yung paglilingkod sa ating Panginoon. Pero yung ikalawang mukha ay ang mukha ng pagpapakasakit. Pagpapakasakit dahil sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Pagtitiis. Lahat po ba tayo marunong magtiis sa paglilingkod? Pagtsatsaga. Pagpipigil sa ating mga sarili na gumawa ng mga bagay na labag sa naisin ng Diyos. Kasama pa rin todo sinasabi sa Galatians 5:22 na fruit of the Holy Spirit. So minsan nag-focus tayo dun sa joy sa umpisa, pero nakakalimutan natin yung sacrifices, yung perseverance na dapat ginagawa at nakikita sa atin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Kailanman ay hindi mapaghihiwalay ang dalawang mukha na ito. Ang kasiyahan at ang pagpapakasakit na ating mararanasan dahil sa pagsunod natin sa ating Diyos. Siguro yung kabubuan ng joy at happiness na mararanasan natin sa Diyos ay mag-agree siguro kayo dito na mararanasan lang natin to kapag nakabalik na tayo dun sa tahanan natin kasama ang ating Panginoon. Pero as long as we journey here, as long as we live here, meron tayong misyon, meron tayong paglilingkod, merong mga sakripisyo at pagsubok na kinakaharap natin bilang mga tao. Nagkakamali ang sinuman kung iniisip niya na ang pagkilala at pagsunod kay Jesus ay patungkol lamang sa pagkakaroon ng kasiyahan at mabubuting pakiramdam. Sapagkat ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos na ibig niya para sa atin na nananalig sa Kanya. At ito po ang problema. May layunin ang Diyos upang ating sundin at gawin, subalit tayo rin bilang tao ay mayroon ding sariling layunin, sariling pag-iisip, at ang kalayaan na magdesisyon para sa ating mga sarili. Subalit karaniwan po o madalas, ang ating kalooban at gustong mangyari ay taliwas, opposite ng kung ano ang ibig mangyari ng Diyos para sa atin. Siguro isang manifestation nito o isang katibayan nito ay ang pagpunta ng maraming mga tao sa simbahan upang maghanap lang ng tila baga entertainment. Masiyahan siguro sa music, sa comfort, sa lamig ng church, sa sermon na maririnig nila, at kung anong pa bang magbe-benefit yung kanilang mga sarili. Alam mo, sa seminar na ginawa kahapon, sa Blast, pinag-usapan namin yung discipleship and worship. At isa sa mga tinalakay namin, na karamihan nga talaga sa mga tao, they just go to the churches or to our churches just to find satisfaction. Para ma-satisfy yung personal needs nila. At ito yung reality na kailangan nating harapin bilang isang church o bilang mga Kristiyano. We should work from there. Pero dapat nating paunawa sa bawat isa that we are called not just to experience joy and happiness, but we are called for us to serve, to sacrifice, and to follow the cross of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sa mga talatang ating binasa sa Matthew chapter 16, 21 to 28, makikita natin ang katotohanan ito kung ano ang tao. Hayaan niyo pong basahin kumuli ang mga talata.
Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw ay siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niyang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas sa manito'y ang kanyang buhay? At ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel, at sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, katotohanan sa panahong iyon ay hindi pa nauunawaan ng mga alagad kung ano yung misyon at ang layunin ng ating Panginoong Hesus. Kaya't nang ipinahayag ni Jesus sa kanila ang pagpapakasakit, yung sacrifices sa dapat na kanyang danasin, ang pagdurusa at ang kamatayan sa krus, katulad ng marami, hindi agad nila ito naunawaan. At sinabi ni Pedro, Panginoon, huwag mo nawang itulot o huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan ang mangyayari sa inyo. Alam niyo po yung Palestinians noon, sila Peter, yung kanya mga alagad. Ang sabi ng scholar, sobrang extremely poor yung mga tao noon. So ngayon siguro kung i-describe natin yung socio-economic phase ng our society, para daw triangle. Di po ba merong sobrang yaman, tapos merong nasa baba noong pyramid or triangle na yon. Pero sabi ng mga scholars sa panahon ng ating Panginoong Hesus, mas parang salakot. Merong tip, di ba, na maliit, tapos biglang pabagsak na lahat. Sapagkat mas marami talaga yung extremely poor sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Mas marami yung isang kahig, isang tuka. Mas maraming namamatay dahil sa sakit. Mas marami yung nahihirapan. Kaya nung may Mesyas na nakilala nila, nasumpungan nila sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, inaakala nila na makakaalis na sila doon sa kahirapan, sa kalagayang yaon. Kaya nung narinig nila na mamamatay din naman pala yung Mesyas na ito, yung Kristo na ito, nirebuke agad ni Peter ang ating Panginoong Hesus, sapagkat para sa Kanya, hindi dapat mangyari ito. Hindi ito yung kalooban ng Diyos. Ngunit alam natin yung tugon ng ating Panginoong Hesus. And actually, sinuway ng ating Panginoong Hesus bilang Satan. Get out of me, Satan. Umalis ka dito, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ilan po sa atin ang nakakalimot sa katotohanan ito? Ilan sa atin ang nakakalimot na ang pananampalataya na dapat nating tinataglay ay hindi patungkol sa ating mga sarili, hindi patungkol sa comfort natin bilang mga tao, kundi patungkol sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin.
Ilan sa atin na kapag dumarating na sa panahon ng pagpapakasakit, alang-alang sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos, ay tumatanggi, nawawala, tumatakas. Siguro yung iba nagkakasakit kapag meron na tayong kailangang tugunang mga ministeryo o paglilingkod. Nagkakaroon ng biglaang lakad at gawain at gumagawa ng kung ano-anong dahilan o mga palusot para lamang makaiwas sa hinihiling na pagsasakripisyo para sa Kanya na nagbigay ng lahat sa atin. Di po ba? Lagi kong binibiro yung isang church community natin sa Ormoc. Sabi ko, parang napapansin ko kapag masaya tayo, kapag meron tayong celebration, ang dami naman natin. Pero kapag wala naman at regular or ordinary Sundays, diba, parang medyo kaunti tayo. Mas gusto nyo lang bang magsaya o mag-celebrate sa church? Pero maling-maling pananaw iyon bilang mga Kristiyano. Kapag nangangailangan na ng pagsunod, paglingkod, minsan hindi na tayo able. Alam niyo po, sa confirmation at membership classes, talagang binibigyan ko ng diin sa mga kabataan kung ano yung mga tungkulin ng isang mananampalatayang Metodista. Kung bakit tayo nandito sa church. Ang paglilingkod, pananalangin, kasama yung pagbibigay para sa ating mga ministeryo at ganoon din pagdalo sa ating mga pananambahan at paglilingkod sa isa't isa. Mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga Kristiyano na ang pananampalatayang taglay ay nakabase lamang sa kanilang sariling palagay at nararamdaman. At sa kung anong iniisip nilang tama na kanilang inaakala, ngunit hindi naman nakabase sa kung ano ang salita ng Diyos. Siguro, pwede din natin sabihin kaya yung iba ay madaling sumuko sa pananampalataya, o yung iba ay nag-stumble or yung term na ginagamit ng iba, nagba-backslide, ay dahil sa maling pananaw, maling mind condition na ang paglilingkod o yung pagiging Kristiyano ay patungkol lamang sa kaalwanan, sa kayusan, sa comfort. Pero kapag meron na tayong problemang dapat kaharapin, kapag meron na tayong paglilingkod na dapat gawin, ay minsan ay sumusuko o umiiwas yung marami sa atin. Dalawang bagay, ano po yung gusto kong bigyan ng diin sa umagang ito. Una, kung ano ang kalooban ng tao. Ano po? At ikalawa, kung ano ang kalooban ng Diyos. At bakit magkasalungat ang dalawang bagay na ito. Ang kalooban ng tao. Marahil ay alam na natin bilang mga mananampalataya na ang likas na kalooban ng tao ay pagiging makasarili. Or should I say, yung corrupted nature ng tao. Kasi nga nung nilalang tayo ng Diyos, tayo'y nilalang na mabuti. Di ba? Sa ika-6 na araw, nung nilalang ng Diyos yung lahat ng tao, natuwa yung Diyos. Because God saw His creations beautiful and wonderful. Diba? Sabi nga sa isang verse sa Bible, we are all beautifully and wonderfully made. Diba? Nung nilalang tayo ng Diyos, nasiyahan siya, nagandahan siya sa atin, nakita niya yung goodness sa atin. Pero dahil sa kasalanan ng tao, na-corrupt yung nature na ito. At dahil dito, mas naging makasarili tayo. Mas tayo bilang tao ay naitutuunan natin ang ating mga layunin para sa ating sarili lamang at para sa ating mga sariling kagustuhan, para sa ating sariling kapakanan, kasikatan at sariling kapakinabangan. Aminin man natin o hindi, ito ang saloobin ng marami sa atin ngayon. Kahit pa sa isang mananampalataya. Diba? Sabi ko nga, nagpupunta tayo sa church para masiyahan, magandahan sa sermon, sa music, at kung ano pa man. At madalas yung tanong natin, ano yung mapapala ko dyan? Bakit ako pupunta dyan?
Ganon minsan yung naglalaro sa isip natin, aminin man natin at malaking hamon para sa atin ang pagsunod sa mga utos, aral at pagtuwid na sinasabi ng Biblia dahil ang kahulugan nito para sa atin ay paglimot, ulitin ko po yun, paglimot sa kung ano ang gusto natin at sundin kung ano ang gusto na o ang daraanan patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Tama si Jesus ng kanyang sabihin na makipot ang pintuan at mahirap ang daang patungo sa buhay. Sa Matthew chapter 7 verse 14, at kaunti lamang ang lumalakad dito. Sapagkat mas madaling gawin kung ano ang ibig mo, mas madaling sundin kung ano ang hinahanap ng katawan mo, mas madaling pakinggan kung ano ang binubulong ng damdamin mo. Sarili natin yan o sarili mo yan. At ganito ang mas pinipili ng marami, na sundin ang sariling kalooban at pagbigyan ang dikta ng ating katawan. Mas madali kasi itong gawin. Kahapon na-remind ulit ako sa discipleship conference namin, sa Blast UMC. Ay isa sa mga points na nabigyan ng diin doon ay yun yung consistency natin sa ministry. Diba? Kasi sometimes we go to the church when we feel like going to the church, when we are happy, tas okay yung mood natin sa pagpunta sa church. Pero kapag hindi okay yung mood, then I'm not going there. Bahala sila. Diba? Bahala sila sa paglilingkod. Minsan ganun din sa pagmimisyon, di po ba? Bible studies, pagmimisyon. Minsan pupunta tayo kapag okay tayo, di ba? Pero kapag hindi tayo okay, diba, hindi tayo pupunta. So kapag ganun daw, maling message yung dinadala natin doon sa dinidisciple natin. At hindi natin napapakita yung model ng isang commitment na dapat sana meron yung isang Kristiyano. Kasi tayo in the first place ay hindi consistent at hindi commitment doon sa ating ginagawa. At maraming Kristiyano, ay ganun. Pero mga kapatid, alam niyo po, kapag tinatamad kayo, mas pumunta kayo sa church because you need the church more. Kapag wala kayo sa mood, kapag may sakit kayo o hindi okay yung pakiramdam nyo, mas pumunta kayo sa church. Kapag hurting kayo, kapag meron kayong nakagalit sa church, mas pumunta kayo sa church kasi kung iiwas kayo, hindi nyo mararamdaman yung healing na nagmumula sa Diyos. Yung ating commitment ay hindi nakabase sa ating emosyon, sa pakiramdam natin bilang mga tao. Ito'y nakabase kung ano ang layunin ng Diyos para sa atin. Nakakalungkot, na madalas ang kalooban ng tao ang patuloy pa ring nananaig sa atin. Ikalawa, ano nga ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos para sa kabutihan ng tao at ng buong sanlilikha. Nagbigay ng mga panuntunan, utos, paalaala, at babala ang Diyos upang maging gabay ng tao habang nabubuhay. Hindi po ba? Ito yung commandments, ito yung laws na until now ay sinisikap nating sundin bilang mga Kristiyano. Ito ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kabutihan ng tao. Nang sa gayon, sa huli ay hindi matagpuan ng tao ang kanyang sarili na sadlak sa kapahamakan. Diba? Sometimes merong pananaw yung tao na yung church ay sobrang stricto at ang daming bawal. Ganito. Tapos, hindi natin nakikita yung rationale o yung purpose kung bakit merong mga kautusan na ibinibigay yung Diyos. Hindi ito para sa Kanya. Hindi lang para isatisfy siguro yung ego ng Diyos para sumunod kayo bilang Kanyang nilikha. Ito'y para sa kabutihan ng tao. So that when we follow God's commandments and will, mga kapatid, it is actually for us. Para sa atin at para mas maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Wala pong nalilihim sa Diyos.
Alam ng Diyos ang nakaraan, ang kasalukuyan, maging ang kinabukasan. Hindi lingid sa Diyos ang dulo ng landas na ating tinatahak. Hindi nais ng Diyos ng sino man ay mapahamak. Kaya nga't sa Biblia, matatagpuan natin na siya ay nagpapadala ng mga tagapagsalita, ng mga propeta sa mga tao, upang ang mga tao ay pangunahan sa paglilingkod, sa kabutihan, at upang turuan sila ng katotohanan at katuwiran, magbigay ng mga babala at paalalahanan sa kung ano ang ibig ng Diyos. At ito ay hindi para sa kapakanan ng Diyos. Ulitin ko, hindi ito para sa kapakanan lamang ng Diyos. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kabutihan ng tao. Kabaligtaran po sa hangarin ng tao, ang hangarin ng Diyos ay nakatuon sa mga bagay na panghabang panahon. Tayo kasi yung iniisip lang natin yung pansarili, pansamantala, mag-work para sa atin, sa benefit natin. Tayo ay nilikha para sa mabubuting layunin na itinakda ng Diyos para sa kanyang mabuting hangarin. Hindi po ba? At bago pa man tayo isinilang, naroon ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang tayo ay maging bahagi ng kanyang karangalan. Lagi ko ang sinasabi sa Sunday school or discipleship classes, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Yesus. Ephesians 2:8-9. Hindi ito dahil sa mabubuting gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hindi po ba? So ito yung nag-sum up ng ating doctrine or theology ng salvation by grace through faith. Pero minsan nakakaligtaan natin yung following verse, yung Ephesians 2:10, na sinasabi doon na tayo inilikha at nilalang ng Diyos upang tayo ay gumawa ng mabuti na itinalaga niya noon pa man. Diba? We are created by God to do good works. Even though yung good works natin ay hindi makakatulong or parang no amount of good works can save us, but still, God requires us good works because this is part of His purpose in us. At sabi po sa Amos, may isang awit po. Ganito, i-share ko yung awit. What does the Lord require of you? To do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Alam niyo po ba yung song na yun? Can we sing it all together? Dali, natutuyuan yung lamunan ko. What does the Lord require of you? What does the Lord require of you? What does the Lord require of you? To do justice, medyo mataas ang and love kindness, and walk humbly with your God. Ito yung naisin ng Diyos sa atin. Ano po? Pwede ba natin gawin ito as a round song? Actually, sa seminary, inaawit to namin na round song. Ibig sabihin, may mauuna, tapos may susunod, tapos mayroong nasa dulo. Diba? Madali lang, ano? What does the Lord require of you? What does the Lord require of you? To do justice and love kindness and walk humbly with your God. So, ito pong unang aawit nito, no? Tapos, naghihintay lang kayo, steady lang kayo. Tapos, pag second line na sila, papasok kayo. Diba? Tapos, kapag nasa third line na to or second line tong second group, papasok naman yung third group. Pwede natin subukan. Kaya ba? Lahat-lahat po muna. So, magiging conductor muna ako. What does the Lord require of you? What does the Lord require of you? To do justice and love kindness,
walk humbly with your God. What does the Lord require of you? What does the do justice? What does the Lord require of to do justice? To do justice and love kindness, walk humbly with your God. Siguro ma-perfect natin ito maraming beses. Anyway, ito yung kalooban ng ating Panginoon sa atin. Maglingkod, gumawa, at patuloy na itatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. Mga kapatid, dapat nating maunawaan na ang pagpapahalaga sa kung ano ang kalooban ng Diyos ay ang pagtanggap at pagsunod sa kanyang layunin para sa atin. Ang tao ay maging bahagi ng kanyang karangalan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ayon sa Marcos chapter 12, verse 30. Ang kabahayagan ng pag-ibig na ito ay dapat masalamin sa ating buhay pananampalataya. Ito ay ang pagbibigay ng panahon upang sambahin siya. Alam niyo po, lagi kong sinasabi, when we love a person, we give our best. Diba? Best expression of our love. Yung time, yung gift na pwede nating ibigay para sa taong iyon. But, do we love God? Mahal ba natin yung Diyos? Parang mahina, no? Mahal ba natin ang Diyos? At kaya ba nating ipahayag sa Diyos yung ating totoong pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng ating oras? Pagpunta sa ating mga pagsamba, paglilingkod, hindi lamang sa panahon na gusto mo o masaya ka, kundi maging sa panahon na malungkot ka, meron kang problema, pinagdaraanan, at sa panahon na nangangailangan ng sakripisyo. Kung mahal natin ang Diyos, ibibigay natin ang ating oras, panahon, kaloob, paglilingkod sa Kanya. At yun din, kung mahal natin ang Diyos, kasama dito ang pag-ibig sa ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Huwag po nating kakalimutan ang mga bagay na ito. Alalahanin natin ang pagsunod sa pananampalataya sa Diyos ay hindi lamang kasiyahan. Hindi lamang kasiyahan ang dapat nating asahan at maranasan. Marahil ito ang problema sa marami. Nakakalimutan natin ang pagsunod at pananampalataya. Na ang pagsunod at pananampalataya sa Panginoon ay may kasama or kakabiyak na pagpapakasakit para sa Kanya. Marahil itong dahilan kung bakit kapag naharap sa hamon at pagsubok ng buhay at pananampalataya, may ilan na bumibitaw at humihinto. Sumusuko at bumabalik na lamang sa dating pamumuhay at nakasanayan. Mga kapatid, sana tayo ay hindi. Noong ang ating Panginoong Jesus ay nirebuke ni Pedro at sinabing hindi dapat mangyari ito. Sinabi ng ating Panginoong Jesus, ang iniisip mo, Pedro, ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Dinagdag pa niya, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen.
Mga kapatid, sa buntong ito, ating alalahanin ang huling hapunan na ginawa ng ating Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga alagad. Ang huling hapunang ito ay para sa atin bilang mga Metodista ay instrumento at kapahayagan ng nag-uumapaw na biyaya ng ating Panginoon. Bagamat tayo'y makasalanan, bagamat tayo'y hindi karapat-dapat, bagamat tayo madalas ay lumilihis sa kanyang mga layunin at landas, ngunit ito ay isang pagkakataon upang muli nating maranasan ang kanyang kapatawaran at biyaya at maitalaga natin ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Kanya. Kahit sa pagkakataong ito, iniimbitahan ko po ang bawat isa na lumagay sa diwa ng pananalangin at siyasatin natin ang ating mga sarili, ang ating mga kalagayan sa harapan ng Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at hingin ang kapatawaran na nagmumula sa Kanya. Panginoon, hindi nga po kami karapat-dapat sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, kami ay gagaling. Hindi man kami karapat-dapat mamulot ang mga mumong nalalaglag mula sa iyong hapag. Ngunit kami minarapat mo upang maging bahagi ng iyong bayan at ng iyong iglesia. Kahit sa pagkakataong ito, aming pinagpapasalamat ang iyong nag-uumapaw na biyaya at aming tinatanggap ang kapatawaran na nagmumula sa iyo. Sa aming pag-aalaala ng iyong huling hapunan kasama ng mga alagad, muli naming maranasan ng iyong nag-uumapaw na biyaya at kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, doong gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Pagpalain mo aming dakilang Diyos ang mga elementong ito, ang tinapay na simbolo ng iyong katawan at ang katas ng ubas na simbolo ng iyong dugo. At sa pamamagitan nawa nito ay makita at maranasan namin ang iyong biyaya at ang iyong kalooban para sa lahat. Amen at amen. Mga kapatid, ang katawan ng ating Panginoon ay iniaalay para sa atin. Ang kanyang dugo para sa ating kapatawaran. Tanggapin natin ang elementong ito at tayo'y magpasalamat.
without hope or without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise
Purihin natin ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang dugo para sa ating kapatawaran. Tayo nga pong lahat ay tumayo at magpasalamat. Maraming salamat, aming dakilang Diyos, sa kaligtasan, sa kapatawaran, at sa isang bagong buhay. Maraming salamat sa patuloy na biyaya na aming nararanasan. At sa pagdiriwang namin ng iyong huling hapunan. At sa pagpasalamat sa lahat ng biyayang ito, muli naming itinatalaga ang aming mga sarili sa iyo. At kami nakikipag-isa, maging sa kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga at paghahandog. Where He leads me, I will follow. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. Take thy cross and follow me. Where He leads me,
Aming dakilang Diyos na Emmanuel para sa amin. Kami tinawag mo mula sa aming mga sitwasyon, mula sa aming mga kalagayan upang kami ay sumunod at maglingkod sa iyo. Aming dakilang Diyos, alam namin na ikaw ay may layunin na isang buhay na ganap at kasiyasiya para sa lahat. Alam namin na sa pamamagitan ni Jesus, makakasumpong kami ng tubig na nagbibigay buhay, ng tinapay na buhay, ng isang mabuting pastol, at kasama sa aming paglalakbay. At nalalaman din naman namin na sa aming paglilingkod, sa aming patuloy na paglalakbay, ay nandiyan ang mga pagsubok, mga sakripisyo na aming kailangan gawin. Kaya minsan pa aming dakilang Diyos, iparamdam mo sa iyong mga anak na ikaw ay laging nariyan para sa kanila. Minsan pa aming dakilang Diyos, pakita mo na ikaw ay isang dakila at mabuting Diyos. At anuman ang sitwasyon ng iyong mga anak, masumpungan nila ang liwanag na nagmumula sa iyo at ang paggabay ng isang dakilang pastol para sa amin. Kaya dalangin namin ang pagpapala sa bawat isa na nandirito. Higit Panginoon sa mga anak mo na nandito ngayon sa harapan, dalangin namin na ikaw ang humipos sa kanila. Maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan at kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus. At anuman, Panginoon, ang pinagdaraanan ng iyong mga anak, sa iyo po namin lahat tinatalaga ang mga ito. Dalangin din namin ang bawat isa na kasama namin sa pagsambang ito. Sila na dumadalangin sa iyo para sa kabuhayan, kagalingan para sa kanilang mga mahal sa buhay, at sa iba pang mga dalangin na may dakilang Diyos. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila at bigyan po sila lagi ng kapayapaan at kagalakan. Dalangin din namin sila na kasama namin sa aming online worship. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. We are hoping and praying na makakasama namin din sila sa aming on-site, sa aming face-to-face services. Dalangin namin ang kagalingan at pagpapala na nagmumula sa iyo. Aming dakilang Diyos, gayon din namin dinadalangin sa iyo ang mga kapatid namin nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Dalangin namin sina Timothy Gerald Reyes, ang kapatid na Maluna Alias, Marilo Lopez, Carlito Initorio III, Iluminada de Leon, Efraim Jan Durago, Irene de Guzman, Marlon Angeles, Milo Cabantog III, Ashley Matic, Joan Accio, Mariano Reyes, Margaret Isidro at Chito Sinta. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng mas maraming mga taon para sa kanila, masasaya at makabuluhang taon. At dalangin namin, higit Lord, yung spiritual health ng mga anak mong ikaw patuloy na kumilos at gumawa sa kanila. Dalangin din namin sina Mr. Rin and Mrs. Arian Apolinario de Guzman para sa anibersaryo ng kanilang kasal. Ganon din sila Noel at Rafaela Hocorigos, at Jed at Natasha kausapin. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala sa kanila, sa kanilang pamilya, at mas marami pa nawang taon na masasaya at punong-puno ng pag-ibig ang ibigay mo sa mga tahanan ng iyong mga anak na ito.
Muli aming dakilang Diyos, papuri at pasasalamat ay sa iyo. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat. At mula dito aming dakilang Diyos, tulungan mo po kami magpatuloy sa aming paglalakbay sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Give me grace and glory. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory. And go with me all the way. Muli, salamat aming Diyos sa isang pagkakataon upang kami ay makapagpuri sa iyo. Maraming salamat sa iyong mga salita, sa iyong presensya at mga biyaya na pinagsaluhan namin sa pagkakataong ito. Aming kinikilala rin na kami iyong tinawag at pinagpala upang maging pagpapala sa marami. Kaya't sa aming paghihiwa-hiwalay, igawan mo ang pagpapala sa bawat isa. Umaasa rin kami na sa lahat ng aming sasabihin, gagawin at iisipin, ikaw ay aming mapapapurihan. Mga kapatid, tanggapin nating lahat ang masaganang pagpapala na nagubuhat sa Diyos sa mga sumasalangit. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus ang lagi nating maranasan. Ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu ang siyang laging sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Muli nga po palakpakan natin at purihin ang ating Panginoon. Gusto lamang po natin kilalanin, i-welcome po sa ating kalagitnaan yung first time nating makasama sa ating pagsamba. Kasama po natin ngayon sina Miss Marilyn Perez, Norma Buhay, Alberto Buhay at Susan Buhay. Welcome po sa aming church. Sila po ay galing ng Daet, Camarines Norte, sa St. Luke's UMC. Welcome po sa Orion United Methodist Church. And of course, meron tayong balikbayan, si Kuya Sam. Welcome back, Kuya Sam.
At idalangin po natin ang pag-alis po nila Ate Dina, ni Tatay Ilio, ni Nanay Ijos, at ni Kuya Al. Paalis sila this Wednesday pabalik sa US. Ano po, bon voyage, safe travels. Ano po, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Sige po, awitan po natin yung ating visitors ng Welcome to the Family. That you have come to share your life with us as we go in love. May we always be together. For God will let us be a family always there to be strong and to be known. We're glad that you have come to share your life with us as we go in love. May we always be together. What God will have us be a family always there to be strong and to be Muli po, welcome. Ano po, and God bless you. At inimbitahan po ang lahat na manatili after our service. Meron po tayong confirmation or membership class para sa adults at Sunday school po para sa mga kabataan. Ano po? Kaya wag na po tayong umalis, wag na tayong umalis sa tumayo sa ating mga upuan. We all invite you. Especially po sa adults na nagre-refresher course din para sa ating membership. And this afternoon, meron po tayong pagmimisyon sa Ormoc at Mabato Centers. Magkita-kita po tayo ng 3:00 para sa ating outreach mamayang hapon. Tawagan po natin ang ating deaconess sa iba pang Ayan po. Sa ating pong pahayag, muli po ay Happy New Month po sa ating lahat. Ngayon po ay buwan na ng September. Ayan, nakita na natin si Jose Marichan. Napakinggan na natin ang kanyang awit na nagpapatunay na malapit na ang Pasko at malapit na rin ang ating anniversary. Ayan po, nitong nakaraan ay nagkaroon po tayo ng medical mission. Ang aming pong pahayag na every month po ay magkakaroon tayo ng special ministry para sa ating in preparation sa ating 120th. Ngayon pong September ay magkakaroon po tayo ng church team building and sports fest. Kaya po abangan po natin iyan. Maging ang September po ay pinagdiriwang po ang Christian Education Month. Kaya po every Sunday, next Sunday po ay celebrate natin ang mga elderly Sunday po tayo sa Sunday. Kaya po inaanyahan po ang lahat na makiisa sa ating celebration na ito. Muli po ay nagpapasalamat kami sa lahat po ng tumugon para sa ating 120th Souvenir Magazine sponsorship letter. Salamat po sa lahat ng nagpadala na po nito. Maging sa mga hindi pa po nagbibigay po at willing pong maging bahagi ng ating 120th. Ito po ay bukas palad po namin itong tinatanggap. Nasa ating liturgy po kung paano po kayo makakapag-donate o kung nais nyo pong ilista ang inyong pangalan, nasa likod po ng ating bulletin board ang ating mga listahan po. Ayan po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta para sa ating ministry na ito. Ayan. So, batiin po natin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang karawan para sa linggong darating at sa araw na ito. Sina kapatid na Timothy Gerard Reyes, Malu Nalias, Marilu Lopez, Carlito Initorio de Iluminada de Leon,
Ephraim John Durago, Irene de Guzman, Marlon Angeles, Milo Cabantog III, Ashley Mati, Joan Akio, Mariana Reyes, Margaret Isidro, at ang ating kapatid na Chito Sinda. Ayan, happy birthday po. At awitan natin sila ng happy birthday. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Ayan po. Happy birthday po sa inyo mga kapatid. Ganun din po sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Sina Mr. Rain and Mrs. Arian Apolinario Guzman, Mr. Noel and Mrs. Rafaela Hoco Rigos, Mr. Jed and Mrs. Natasha Kausapin. Happy anniversary po sa inyo. Love, 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 let this burn between you. May God always bless you. Love, 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 happy anniversary to you. Love, 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 let this burn between you. Love, 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 may God always bless you. Love, 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 happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Ayan po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at magbatian pong muli.